Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Injustice Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Maaga kaming naulilang magkapatid sa ama. 7 taong gulang pa lamang ako noon. Kaming kambal at si nanay ang naiwan niya sa mundong ito. Dahil si tatay lamang ang naghahanap buhay noon, walang ibang maasahan at kakayod sa aming pamilya kundi si nanay, ang nagsikap at itinaguyod kaming magkapatid. Bagamat hindi man kami sagana sa material na bagay at maging sa pagkain, pero sagana naman kami sa pagmamahal na ibinigay niya sa amin. Bukod dito, batid din namin ang kanyang hirap. Sa mano-manong trabaho na kapalit ay kakapiranggot na kita, kaya naman bilang sukli, kami ay gumagawa ng mga gawain sa bahay, naglilinis, naglalaba at nag-aaral ng mabuti. Ang kakambal kong si kuya ay nauna sa akin ng 8 minuto. Siya ay madalas mga lakal ng bote at bakal para ibenta at ikilo upang magkaroon kami ng baong magkapatid. Hindi namin mapigilan na mangarap gaya ng napapanood namin sa telebisyon, ang magkaroon ng simpleng bahay, simpleng hardin para kay nanay, kaya prioridad namin ang makakuha ng mataas na marka sa paaralan dahil plano naming magtapos ng kolehiyo. Ang pagtatapos kasi ng pag-aaral ang nag-iisang kasagutan sa kahirapan. Mas maganda ang trabaho makukuha, mas maganda din ang pasahod. Matapos ni nanay na maging tagabenta ng gulay sa palengke, may nag-alok sa kanya kung nais niyang mamasukan bilang kasambahay. Kapalit nito, doon siya mamamalagi at kailangan niya kaming iwan sa pangangalaga ng aming malayong kamag-anak. Doon pansamantala kaming tumira habang si nanay ay namamasukan. Pinilit itong gawin ni nanay dahil mas mataas ang bahagya ang pasahod nito at nagustuhan din niya itong gawin dahil sanay siya sa mga gawaing bahay. Nakapasok siya sa isang mayamang pamilya, sabi niya sa aming magkapatid. Na kahit sa isang beses sa isang linggo lamang kami magkikita, kailangan namin pansamantala munang magtiis para daw sa aming kinabukasan. Dagdag niya, may libre na ding pagkain at tuluyan siya doon, kaya imbes na ibibili niya ng pagkain niya, mapupunta ito sa aming magkapatid. Sa totoo lang, noong sinabi sa amin iyon ni nanay, nais ko siyang pigilan na ayaw kong mawalay sa kanya. Pero kahit anong pigil o pagmakaawa ko, batid kong hindi na siya mapipigilan dahil buo na ang kanyang desisyong mamasukan. Matapos ang ilang mga buwan niyang namasukan, pag-uwi namin sa paaralan, sabi ng tiyahin namin na tumawag daw ang aming ina noong umagang iyon. Hindi ko mapigilang magtaka dahil hindi naman niya gawain ang tumawag, lalo na kapag kaming magkapatid ay nasa paaralan. Kaya naman hindi ko maiwasang mag-alala. Nasabi ko ito kay kuya, pero huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano, pati ako nahawa sa'yo. Naiiritang sambit ni kuya. Ngunit batid sa mukha niya na bakas din ang kanyang pag-aalala. Marahil ayaw niyang ipahalata sa akin kasi mas lalo akong hindi mapapakali. Hindi pa noon nauuso ang cellphone at ang kapitbahay lang namin ang mayroong telepono na nakikisuyo lamang kami kapag tatawag ito. Nais ko mang tawagan siya kaagad at tanungin kung bakit siya tumawag, wala akong magawa kundi ang maghintay. At nung gabing iyon, pasado 10:00 ng gabi, tumawag siyang muli. Hello, Nay? Nay, bakit po? Kamusta po kayo? May problema po ba? Tanong ko kaagad mula sa kanya. Ngunit mas lalo lamang akong naging balisa kasi hindi siya kaagad sumagot na halos nabalutan ng katahimikan ang paligid ng mga sandaling iyon. At matapos ang parang walang hanggang katahimikan, narinig ko na siyang humihikbi. Anak? Pagpipigil niyang luha hanggang sa narinig ko na ang kanyang pagsinghot na alam kong na siya ay tumatangis. At dahil hindi pa siya makapagsalita, inintay ko siyang tumahan. Dito, nagsabi siya sa akin na napagbintangan daw siya nung amo niyang babae na nagnakaw ng alahas. Mamahaling alahas na kwintas at pulseras na pagmamay-ari ng kanyang anak. Itinanggi niya ang paratang na iyon, dinuduro-duro,
At habang siya ay nagsabi na hindi niya alam ang tungkol sa alahas at hindi niya kinuha ito, nagulat siya nang bigla siyang sampalin ng malakas. Sa sobrang lakas, umikot ang kanyang paningin. Hindi pa doon nagtatapos. Dahil matapos siyang sampalin ng amo niyang babae, sinampal din siya ng anak na babae na kanyang amo niya sa kabilang pisngi. Ang nasabing anak ng amo niyang ito ay nasa first year high school pa lang, na magkasintanda lamang kami, na walang pag-aalangang nagawa niya iyon sa nakakatanda sa kanya. Nung kinahapunang nangyari iyon, dumating ang nanay ng amo niyang babae at dito niya nalaman na hiniram pala ng nanay niya ang nasabing kwintas. Walang bahid na pagsisisi ang amo niyang babaeng sumampal sa kanya. Hindi ito humingi ng paumanhin at sabi pa, mukhang nasa panig ko daw ang swerte ngayon dahil kung hindi, nasa kulungan daw ako. Nakakadurog ng puso nung marinig ko ang kwento ni nanay. Matapos nilang sigawan, duruin, pagbintangan at saktan, wala man lang bahid ito ng pagsisisi at paghingi ng patawad. At hindi pa doon nagtatapos ang kanyang kwento dahil nung nagpatuloy ito, nagulat ako sa aking nalaman. Dito din niya ibinahagi na hindi lang pala ito unang beses na nangyari na nakaranas siya ng pang-aapi at masamang trato mula sa kanyang among babae at ang anak nito. Madalas manghiya, magbuhat ng kamay at manigaw. Talagang nakakakulo ng dugo. Nay, uwi na po kayo, sambit ko. Ngunit tumanggi siya. Sabi niya ito lamang ang kanyang pinagkakakitaan at nais niyang makatapos kami ng sekundarya man lang bago siya umalis doon. Sabi niya maghanap siya ng iba pang pwedeng mapapasukan pero hanggat wala pa, pagtsatsagaan muna niya ito. Hindi ko mapigilan na mapaluha din dahil pati ang ganitong pagtrato sa kanya, tinitiis niya para lang sa aming magkapatid. Nay, hayaan niyo po. Bibilisan namin ni Kuya ang paglaki. Pasensya na po. Mahal na mahal po namin kayo. Sambit ko. Wala yon. Para sa inyong magkapatid gagawin ko. Mahal na mahal ko din kayo ng kuya mo. Sagot ni nanay bago namin ibinaba ang tawag. Alam ko noong mga sandaling iyon, iiyak na lang niya ang kanyang hinagpis. Na kahit gusto ko siyang yakapin at sunduin ng mga sandaling iyon, hindi ko magawa. Kailangan naming mabuhay. Kakasimula pa lang namin ni Kuya sa sekundarya. Mahaba-haba pa ang taon bago kami makatapos. Kaya hiniling ko sa Panginoon na sana meron siya kaagad na ibang mapasukan. Dahil wala pa ngang isang taon siyang naninilbihan doon. Kung ganyan na ang nangyayari, malamang mas lalala pa iyon kapag nagtagal-tagal. Dala ng dasal, tinupad ng Panginoon ang aming hiling. Si nanay ay nakalipat ng ibang pamilyang pagsisilbihan. Madaming utos at palaging nakasigaw, pero ayos lang ito sa kanya dahil hindi siya pinagbubuhatan ng kamay. At dito siya tumagal hanggang sa kami ay makatapos ng sekundarya. Panatag na din kami ni Kuya dahil nakaalis siya sa dati niyang amo. At bukod doon, nakakuha kaming magkapatid ng scholarship sa isang pampublikong universidad. At kami ay namasukang pareho ng part-time. Ako ay sa isang fast food restaurant, si Kuya naman isang bagger sa isang malaking supermarket habang kami ay nag-aaral. Sinabi namin kay nanay na tumigil na siya sa trabaho, pero sabi niya, kaya pa niyang magtiis at mas lalo daw namin kailangan ng pera ngayon dahil pareho kaming nag-aaral na sa kolehiyo. Nais niyang magampanan ang tungkulin niya bilang magulang na sa tingin ko, nalampasan pa niya ito ng sobra-sobra. Kasabayan nito, madalas din niyang sabihin sa amin na wala siyang gagawin sa bahay. Maigi na, kumikita siya, kaysa naman ang nakatambay lang. Hanggang sa isang araw, umuwi si nanay na may iniindang pananakit bandang likuran. Namimilipit siya sa sakit na daig pa daw ang matinding pulikat ang kanyang naramdaman. Dahil madalas sumakit, pati na rin daw minsan ang kanyang binti at balakang, ay meron na ding matinding kirot o minsan yung parang napaso kapag nakakaramdam siya ng ganitong sobrang sakit. Ang kanyang likod naman ay namamanhid. At dahil prioridad naming magkapatid ang kalusugan ni nanay, dito na namin siya pinatigil sa trabaho. Nagpatingin siya sa center pero
inirekomenda siya na magtungo sa malaking ospital. At dahil wala pa kaming pampagamot, nagpahilot siya at tumigil siya sa kanyang trabaho. Tanging magagaang trabaho ang maaari niyang gawin, gaya ng magsaing at magwalis ng kaunti. Pinagbawalan din siyang magbuhat ng mabigat na magdudulot ng puwersa sa kanyang likuran at manatiling magpahinga hanggat maaari. Sinunod naman ito ni nanay, kaya kalaunan bumuti ang kanyang pakiramdam. Dahil hindi sanay na hindi kumikilos si nanay, sumubok siyang magbenta ng mga produkto na may brochure at nagsimula din siyang magtanim ng mga halamang madaling tumubo sa lata. Merong bulaklak, merong kalamansi at ampalaya. Sa paglipas ng panahon, ako ay nagtapos at ngayon isa na akong lisensyadong accountant. At si kuya naman ay nurse. Pero sinabi niya sa akin na nais niyang maging doktor. Kaya naman nung natanggap ako sa trabaho sa isang malaking korporasyon, nagsabi ako kay kuya na tutulungan ko siya sa bayarin para siya ay makapagpatuloy ng pag-aaral at matupad ang kanyang pangarap. Kasabayan nito, nakakuha din naman si kuya ng financial assistance sa State University na napili niyang pasukan, kaya malaking bagay na din ito dahil napakalaki ng kanyang gastusin sa pag-aaral. Kaya kahit na nakatapos na kami ng pag-aaral, hindi pa kami kaagad nakaluwag. At matapos ang 1 taon niyang pagsisimulang mag-aral sa medisina, nagdesisyon akong mag-abroad. Nakapasok ako bilang ESL teacher sa bansang Japan. Meron akong kaopisina na may kakilalang nag-direct hire, kaya naman sinunggaban ko kaagad ito. Ang oportunidad na ito ay malaki dahil bukod sa suportang nabigay ko kay kuya, napatingin ko din sa doktor si nanay. Yung sakit na iniinda niya sa likuran, hindi pa rin kasi nawawala. Yung pala, natuklasan namin matapos ang ilang laboratorio at pagsuri sa doktor na meron siyang herniated disc. Hanggang sa dumating ang panahon na si kuya ay nakatapos at ganap ng isang doktor. Kasabayan nito, ang kondisyon naman ni nanay ay mas bumuti sa pamamagitan ng therapy, ehersisyo at gamot. At nung nagtatrabaho na si kuya, siya naman ang bumili ng bahay at lupa. May nabili siyang lupa na may laking 250 square meters at dito siya nagpatayo ng bahay. 2 palapag na merong 4 na silid at merong malaking hardin para sa libangan ni nanay na magtanim. At yung mga kagamitan naman sa bahay, ako naman ang sumagot. Siyempre, ang aming reyna ng tahanan. May malambot na higaan, may aircon, may telebisyon, at sarili niyang banyo sa loob ng kanyang kwarto. Nilagyan ko din siya ng maliit na ref para madali niyang maabot ang malamig na tubig at prutas na kanyang nais kainin. Umuuwi din ako taon-taon at sa malaking hardin na ito madalas kaming nagba-barbecue na nagsasalo-salo at pinag-uusapan ang aming mga nakaraan na ngayon ay nakaraos na kami. Sa panahong ito, makikita ko sa mata ni nanay ang pagka-proud sa aming magkapatid at ang mga narating namin sa buhay. Tila ba ito ang pinakamasayang senaryo ng aming buhay na mag-iina. Hanggang sa nagsabi sa amin si kuya na nakilala niya ang babaeng nais niyang pakasalan. Nagkwento si kuya na meron daw siyang isang pasyenteng lalaki na may malubhang karamdaman. Maraming doktor ang nagsabi na hindi na ito gagaling pa. Ngunit hindi sumuko ang pasyente at naghanap ng iba pang doktor na titingin sa kanya. Hanggang sa matagpuan niya si kuya, isang espesyalista sa sakit na cancer. Base sa kwento ng pasyente sa kanya, sinabi niyang kahit mag-treatment, posibleng bumuti o hindi ito maging epektibo. At dahil bilang doktor, na ang isang pinagsumpaan ay gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang masagip ang isang buhay, ito ang ginawa ni kuya. Mahirap sa mga pasyenteng sabihan ang masamang balita, lalo na determinado silang mabuhay. Maganda na makita nila ang lahat ng paraan ay ginawa mo para sa bandang huli, walang pagsisisi. Sambit nito, sinunod ng pasyente ang lahat ng sa tingin ni kuya ay makakatulong sa kanya at hindi alintana ang gastos nito dahil isa itong mayaman na madalas na makonfine sa ospital. At habang nasa ospital ang nasabing matandang lalaki,
Palagi daw nakikita ni kuya ang anak nitong babae na nagbabantay sa kanyang ama. Halatang halata na siya ay labis na nag-aalala at tunay ang kanyang pagpapahalaga. Hindi daw niya mapigilan na humanga sa dalaga dahil kung nandoon din siya sa sitwasyon niya, ganoon din ang gagawin niya sa magulang niya. Naramdam niya ang pagmamahal at respeto ng dalaga sa kanyang magulang. Hanggang sa dinalaw sila ng milagro. Dahil matapos ang ilang treatment, ay gumanda ang resulta at bumuti ang kalagayan ng nasabing pasyente. Kaya naman napabilib siya kay kuya. Ginamit na rin ni kuya itong sandatang sitwasyon at naglakas loob na manligaw ang kapatid ko sa nasabing dalaga. At hindi naman siya nahirapan na makuha ang matamis nitong oo dahil pareho pala sila ng nararamdaman. Lumipas ang mahigit na 1 taon nilang magkarelasyon. Dito na si kuya nagdesisyong ipakilala ang kanyang nobya dahil nais niya itong pakasalan. Nais din niyang hingi ng aming opinyon o ang basbas ni nanay para sa kanilang relasyon. Nung magkita sila ni nanay, nagustuhan daw nito ang babae. Maganda, malambing ang boses at mabait. Galing siya sa may kayang pamilya at meron daw siyang nakababatang kapatid. At yung araw na nagkita naman kami, binisita nila ako sa Japan. At maging ako ay sumang-ayon sa sinabi ni nanay na tila ba sila ay pinagtagpo ng tadhana. Kaya naman hindi nagtagal nag-propose din si kuya at nakatakda ang isang salo-salo para magkita ang dalawang panig ng pamilya. Nauna kami ni na kuya, nanay at ako ang dumating sa restaurant. At habang kami ay nag-iintay sa isang VIP room, meron na kaming naririnig na nagtatawanan at nag-uusap habang papasok kung saan kami nag-iintay. Agad kaming tumayo upang batiin ang ama, si Rachel, nanay at ang kapatid nito. Ngunit si nanay, tila ba nakakita ng multo nang makita niya ang mami at kapatid na babae ni Rachel. Bigla itong napaatras sa kinatatayuan niya at napaupo. Yun pala, ang nasabing mami at kapatid nito ay ang parehong amo ni nanay noon na nang-api sa kanya. Maya-maya pa, si nanay inipon ang natitirang lakas at sinabing, "Patawad, pero anak, hindi ko kayang makasal ka sa isang pamilyang mapang-abuso." At sila yung mag-ina na umapak, dinurog ang pagkatao ko at nang-api sa akin noon. Sambit niya at dali-daling umalis ng restaurant. Kaya naman sinundan ko kaagad si nanay na hindi ko alam kung sumunod ba si kuya o hindi. Pagdating ni kuya sa bahay, nagkwento siya na pagkaalis daw namin, yung daddy ni Rachel nagalit sa asawa at anak niya. May nabalitaan na siya noon na ganitong maling gawain ng kanyang asawa at anak niya, kaya binalaan niya ito na itigil na. At dahil wala itong magiging magandang resulta. At ngayon pa lang naging malinaw sa kanya kung bakit walang nagtatagal na kasambahay sa kanilang tahanan. At ang mas lalo pa nitong ikinagalit, yung kaligayahan ni Rachel ay nadamay dahil sa kawalang hiyaan nilang dalawa. Matapos noon, ilang beses nagpupunta sa bahay ang fiancé ni kuya. Umiiyak, nagmamakaawa na patawarin ni nanay ang kapatid at mami nito. Pero hindi magawa ni nanay dahil ito daw ang nagbigay sa kanya ng matinding bangungot. Maging si kuya, nagmakaawa na din dahil kitang-kita sa kanya na mahal niya si Rachel. Sinabi ni nanay sa kapatid ko na kung nais niyang magpatuloy sa kasal, pwede naman daw, pero hindi siya dadalo ng kasal at hindi niya matatanggap ang relasyon nila. At dahil mas importante kay kuya si nanay, nagdesisyon itong itigil ang kanilang kasal at nakipaghiwalay. Batid kong hindi ito madali para kay kuya dahil si nanay at ang kanyang fiancé parehong mahalaga sa buhay niya. Hindi ko mapigilang malungkot para sa kanya. At bakas na bakas ang lungkot at bighati sa puso ni kuya. Pagkaraan lamang ng ilang linggo, matapos nilang maghiwalay, nakita naming dumating sa bahay ang mami at ang kapatid ni Rachel. Siyempre maging ako, galit sa kanilang ginawa kay nanay. At pairap kong tinanong na, "Anong ginagawa niyo dito?" Nais kong humingi ng paumanhin sa nangyari. Sambit niya at itinoon ang atensyon kay nanay. "Patawad sa nangyari. Pero di ba, nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga, makasal ang anak mo at ang anak ko. Kaya
Dati na yun, nakaraan na yun, kalimutan mo na. Nga pala, itong bag na to may lamang pera. Ilang milyon yan, kabayaran ko sa danyos. Siguro naman, sapat na to bilang kabayaran. Sobra-sobra pa nga ito sa tingin ko. Hindi na masama, kaya tanggapin mo na. Sambit niya kay nanay at nakataas ang noo. Walang bahid ng sinseridad ang paghingi ng tawad. At nakuha pa nilang insultuhin ang nanay ko na ipamukha na mukha kaming pera. Si nanay hindi nakapagpigil. Tumingin sa gawin ng mesa at nakita ang baso at dinampot ito nang bigla niyang isinaboy ang tubig sa matapobreng babaeng iyon. Walang kahit anong halaga ng pera ang makapagpapabago ng isip ko. Mas lalo na ngayon, pinatunayan mo lang na ang pamilya mo ay sobrang itim ng budhi at masama ang pag-uugali. Magsilayas kayo sa bahay ko, huwag na kayong babalik. Galit na sambit ni nanay. At kinaladkad niya palabas ng gate ang ginang at ang anak nito. Ako naman, parang nakasaksi ako ng tunay na drama na nakikita ko lang sa telebisyon. Yung tipong nakaganti yung inapi sa mga palabas. Ang sarap ng pakiramdam. Nakita ko yung kapatid ni Rachel na nakasimangot nung buksan ang sasakyan at dali-daling tinulungan ang kanyang mami sabay umirap. Makalipas lamang ang ilang araw, nakita kong dumalaw ang daddy ni Rachel at si Rachel sa bahay. Nagtungo sila upang personal na humingi ng tawad kay nanay. Nakipaghiwalay ito sa kanyang asawa at pinutol ang anumang komunikasyon sa kanila. Noong mga panahong namamasukan si nanay sa kanila, si Rachel ay nakatira sa ibang bansa kasama ang kanyang ina na unang misis ng daddy niya. At ang nasabing matapobreng babae ay pangalawa namang asawa ng daddy niya. Hindi niya napansin ang nangyayari sa mga kasambahay at dahil si nanay wala pang 1 taong namasukan sa kanila, yung mga litrato ni Rachel hindi nakadisplay. Dahil hindi gusto ng madrasa na makita ito kaya hindi kilala ng nanay ko ang mukha ni Rachel. Parehong lumuhod at taos-pusong humihingi ng tawad ang mag-ama nung mga sandaling iyon. At si nanay naman, hindi naman bato ang puso. At naramdaman niya ang sinseridad nito. Napatawad at tinanggap niya ang relasyon ni na Kuya at Rachel. Ayoko namang ako ang maging kontrabida ng buhay mo, anak. Ang nais ko lang ay maging maligaya ka, sambit ni nanay. Noong ikinasal sila ni Kuya, wala doon ang stepmom at kapatid niya. Pero nandoon ang tunay niyang mami na nakatira sa Estados Unidos. Isa pala itong nurse doon, maganda ding babae at mabait, nakatulad ni Rachel. Masaya at punong-puno ng pagmamahal ng mga sandaling iyon na nagpatulo ng luha kay nanay na nangangahulugang siya ay maligaya sa panibagong yugto ng buhay ni Kuya. Ako naman, hindi ko pa natatagpuan ang lalaki para sa akin. Hiling kong pagpalain sana ang aming pamilya ng Panginoon basta patuloy lang sa buhay, maging mabuti at walang tinatapakang kapwa. Pangalawang video. Hindi ko alam kung bakit may mga taong labis na mapagpatawad. Kabaliktaran naman nito ay mga taong mapang-abuso. Maaring sumagi sa isip po ninyo na ako ay isang mapagmataas o walang pusong nilalang. Pero bago po ang lahat, nais ko pong pakinggan po ninyo ang panig ng aking istorya hinggil sa aking buhay. At kung bakit hindi ko maiwasang magalit o magkaroon ng poot sa sarili kong ina. Ang mga magulang ko ay parehong may kasiraan. Ang aking ama ay isang hangal o hunghang at ang aking ina naman ay isang ganid, masama at iba pang mga negatibo na maaari mong ibato sa isang tao. Hindi ko maintindihan kahit magpasa hanggang ngayon kung bakit ganoon ang kanyang asal. Hindi naman kami sobrang hirap o naghihikahos pero para sa aking ina, marami pa ding kulang. Ang kadahilanan kung bakit tinawag kong hangal ang aking ama dahil sa dami ng kasalanan ng aking ina, nagagawa niyang patawarin ito. Nung nagkaisip ako, sumagi sa isip ko na baka hindi ako o ang kapatid ko na tunay nilang anak. Sa kadahilanan ang aking ina ay ilang beses na nangaliwa. Sa kanyang pangangaliwa, natuklasan din ito ng aking ama
at nagagawa pa rin niya itong patawarin. Aaminin ko na may taglay na kagandahan ang aking ina. Pero kung ikaw ay normal o nasa matinong pag-iisip na sa oras na magkaroon ka ng pamilya, dapat ito ang aatupagin at aasikasuhin. Na kapag ang babae ay nagdesisyong lumagay na sa tahimik, ay dapat maging tapat, maalaga at mabuting may ilaw ng tahanan. Ngunit ang aking ina ay kabaliktaran. Marahil ang kanyang buhay ay komportable, walang inaalala kung saan kukuha ng makakain, kung saan kukuha ng pambayad sa panggastos o nakaramdam ng kakulangan sa salapi. Maayos, bahagyang marangya ang kanyang buhay o ang aming buhay. Marahil dahil dito, siya ay nabugnot, nainip, kaya niya nagawa ang mga ganoong bagay. Noong unang beses kong natuklasan na siya ay may ibang lalaki, hindi ko ito sinasadya at ito ay isang aksidenteng pangyayari. Nagtago ako sa loob ng kanilang aparador dahil kaming dalawang magkapatid ay naglalaro ng tagu-taguan. Bigla siyang pumasok sa may kwarto na may kausap sa kanyang cellphone. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga salitang sinabi niya sa kabilang linya na, "Wala naman si Elmer dito, yung mga bata wala din, lumabas sila kasama ng yaya. Kung pupunta ka dito, meron tayong mga 30 minuto na magpakasarap. Miss ko na ang yakap at ang halik mo eh." Wika niya ng nakangisi na akala mo ay kinikiliti. Nais kong lumabas. Nais kong tumakbo para ipaalam sa aking ama, pero hindi ko magawang maigalaw ang aking mga binti o paa o kahit anong parte ng katawan ko. Marahil hindi ako makapaniwala na magagawa iyon ng aking ina. Elementarya pa lang ako noon, may ideya na ako sa yakap at halik na ginawa niya sa aming magkapatid at sa aming ama. Ngunit nung mga sandaling iyon, nais kong malaman na maliban sa amin, sino pa ang nais niyang hagkan at yakapin. Hindi pa nagtatapos ang kalahating oras, may narinig na akong may nag-doorbell ng pintuan. Tsansa ko na sanang umalis pero hindi ko ginawa. Saktong hindi rin ako nahanap ng aking kapatid dahil nakita siya ng aking ina at dali-dali niyang inutusan ang kasambahay na bumili ng pagkain sa labas at isama ang kapatid ko. Hindi ko mapigilang mataranta kaya para akong naging estatwa na nagtago sa pagitan ng mga nakasabit na damit. At ang mga sumunod na nangyari ay hindi ko na maproseso. Isa itong nakaririmarim na senaryo sa tanang buhay ko. May isang hindi ko kilalang lalaki ang pumasok sa kwarto ng aking mga magulang at kasama niya si mama. Dito ko nasaksihan ang dapat sana ay hindi ko nasaksihan. Sa edad ko noon, hindi ko pa alam ang kanilang ginagawa. At habang ginagawa nila iyon, panay ang ungol at salita ng aking ina habang gumagalaw ang kumot. Ilang beses siyang sumigaw ng masarap, idiin, isagad, na halatang binibigyan niya ng direksyon ang lalaking iyon, makuha lamang ang kanyang nais. Narinig ko ding sumagot ang lalaki na, "Yan pala ang gusto mo ha? Sige." Sabay tatawa ng malakas ang aking ina at sumagot ng, "Oo yan. Oo tama. Oo ganyan." Ang pangyayaring iyon ay isa talagang nakakatroma na tumatak sa isip ko dahil nasaksihan ko mismo ang pangangaliwa ng mismo kong ina. Nung matapos iyon na kahit nakaalis na ang lalaki, ang aking ina ay umastang parang walang nangyari. Nanginginig akong lumabas ng aparador patungo sa aming silid. Niyakap ko ang aking mga binti dahil sa pangyayari habang nagninilay-nilay ako doon. Nais kong malaman ang kanilang ginawa. Kaya naman nag-intay ako ng pagkakataon na sabihin ito sa aking ama. Isiniwalat ko sa kanya ang aking nakita. "Pa, kahapon may kausap si mama na pinapunta niya dito sa bahay. Tapos nakita ko po ang isang lalaki na magkayakap sila. Ilang beses niyang binigyan ng utos ang lalaki. Sabay hihiyaw siya ng malakas, tatawa at sasabihing masarap. Nakita ko din po yung kumot na ilang beses na gumagalaw. Ano pong ibig nung sabihin pa?" Ipinaliwanag kong ako ay nagtago sa aparador dahil kami ay naglalaro ng tagu-taguan at hindi makagalaw kaya ko iyon nasaksihan ng hindi sinasadya.
Nung kinompronta ng aking ama ang aking ina, mariin niya itong itinanggi. At ako ang inakusahang sinungaling na gumagawa ng kwento na gusto siyang siraan. Hiningan pa ako ng ebidensya sa mga paratang ko. Hindi porket bata yan hindi na marunong magsinungaling. Pagtataray nitong sagot. Batid kong may pagdududa sa aking ama base sa kanyang ekspresyon, pero pinalampas niya muna ito dahil para sa aming magkapatid. Marahil makasira din ito sa aming paglaki na pwedeng gawing panukso, kaya naman mas pinili ng aking ama na tumahimik. Noong mga oras na iyon, alam kong nagsisinungaling ang aking ina. Na ipinaramdam niya ito sa akin lalo sa tuwing umaalis si Papa sa bahay para bantayan at asikasuhin ang kanyang negosyong laundry shop. Sa tuwing aalis si Papa sa bahay, palagi niya akong sinisigawan, pinapagalitan, iritable at kung ano-ano pang mga pang-iinsulto ang sinabi niya sa akin. Simula nung nangyari iyon, hindi na ako masyadong lumalapit sa nanay ko. Alam kong ginagawa niya iyon para parusahan ako, alam kong nagsisinungaling siya, at alam kong mauulit muli ang kasamaang ginawa niya. Batid kong ramdam niya ang aking pagmamasid, kaya naman naging maingat na ito sa tuwing nakikita niya ako. Ngunit makaraan ang ilang taon, siya na mismo ang nagbuking sa sarili niya. Nung grade 4 ako, sumama ako at ang kapatid ko sa field trip sa aming paaralan. Dahil kailangan ng may kasamang magulang, ang kasama namin ay si Papa. Subalit, napauwi kami ng maaga dahil ang kapatid kong babae ay sinakta ng tiyan. Akala namin ni Papa, simpleng sakit lamang ng tiyan na kailangan niyang dumumi, pero hindi pala. Ang kirot ay labis na masakit, kaya kami umuwi ng bahay ng maaga. Pero nung pagdating namin sa bahay, kami ay nagulat. Mga damit na nagkalat, na ang damit na nakakalat sa sahig, sigurado akong hindi iyon pag-aari ng aking ama. Anak, dito ka lang samahan mo muna si Bunso. Sambit ni Papa, pero batid ko sa kanyang boses na ito ay nanginginig, marahil sa tama ang kanyang kutob, na marahil mayroong nangyayari sa loob ng kanilang kwarto, dahil mayroong tunog o ingay na nagmumula doon. Nung nahuli ko ang nanay ko noon, doon ko lang nalaman ang ibig sabihin ng kanilang ginagawa. Masama ito, masamang masama, lalo na sa isang babaeng may asawa. Habang nagiintay kaming magkapatid sa sala, narinig ko ang sigaw ni Mama na nagulat at base sa kanyang boses, nahuli sila sa akto na may ginagawa. Pero nakita kong bumalik si Papa sa amin at dali-dali kaming isinakay sa sasakyan at nagtungo kami sa ospital dahil hindi pa rin nawawala ang sakit ng tiyan ng kapatid ko. May bit-bit na bag si Papa ng mga damit namin at ang akala ko hindi na kami uuwi sa bahay at hihiwalayan na ni Papa ang aking ina. Nung naisip ko na kung maghihiwalay ang aking mga magulang ay ayos lamang ito sa akin. Sa katunayan, mas pabor ito dahil makakabawas sa suliraning ibinibigay niya sa aking ama. Hindi rin naman siya isang huwarang ina kaya kahit bata pa lang ako, hindi ito kawalan. Habang ginagamot ang aking kapatid, kailangan niyang magtagal sa ospital ng ilang araw dahil sa kanyang appendicitis. Dito din ako natulog kasama ang kapatid ko. Iniisip ko na, di ba kapag may sakit ang anak, ang ina ang palaging nandyan, nag-aalala, nag-aalaga, nagmamalasakit. Pero hindi namin nakita ang aming ina sa ospital. Kasabayan nito, naisip ko rin may problema sila sa bahay at marahil sinabihan siya ng aking ama na huwag siyang magpunta ng ospital, na posible na iyon din ang nangyari. Naalala ko lang naman ang aking ina dahil hinanap siya ng kapatid ko na walang kamuwang-muwang sa mundo, na walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Nung binalikan ko ang araw na nahuli siya ni Papa, hindi naman namin nakita ang lalaki na nasa loob ng kwarto nila. Dahil pagkatapos si Papa na magpunta sa kwarto nila, nagpunta ito sa aming kwarto upang kumuha ng aming mga damit at inilagay sa bag.
Hindi namin inaakala na magtatagal kami ng ilang araw sa ospital matapos na ma-diagnose ang kapatid ko. At kung marahil hindi naman siya kailangan i-confine, alam kong hindi kami uuwi ng araw na ding iyon. Dumating ang araw na lumabas na ng ospital ang aking kapatid at umuwi kami ng bahay. Dito ko na nakita si mama na may banner na "Welcome home bunso", tapos merong nakahandang mga pagkain. At nakita ko na nakangiti siyang sinalubong ng aking ama. Nahalata ko na merong kaunting ilangan pero totoo ang nakikita ko. Hindi ako nananaginip na magkaayos ang aking mga magulang na parang walang nangyari. Nung tinanong ko si Papa, sabi niya sa akin, pinagsisisihan naman daw ni Mama ang pagkakamali niya na hindi na niya ito uulitin at dapat marunong daw kaming magpatawad. Na tao lamang tayo nagkakamali at isa pa, ayaw niyang lalaki kaming magkapatid na wasak ang pamilya. Hindi ko man maintindihan ang dahilan ni Papa pero kailangan kong irespeto ito. Siya ang masusunod kaya naisip ko marahil tama siya. Tao lamang tayo nagkakamali at dapat marunong magpatawad. Marahil sa kanilang pag-uusap, napansin ng aking ama ang sinseridad at pagkukumbaba ng aking ina, kaya binigyan niya ito muli ng pangalawang pagkakataon. At nung kami ay nagsasalo-salo sa hapagkainan, yung tingin ni Papa, pakiramdam ko naintindihan ko ang kanyang mga titig, na kahit na hindi ko siya kumprontahin, alam niyang hindi ako nagsisinungaling nung nagsumbong ako sa kanya noon. Matapos nun, doon ko lamang siya nakitang kumilos na bilang ina para sa amin. Inalagaan niya ang kapatid kong babae sa pagpapagaling mula sa operasyon at naging abala din siya sa pagtulong sa negosyong laundry shop ni Papa. Noong mga panahong iyon, nadagdagan din ang kliyente niya. Mula sa isang branch, nadagdagan pa ng 3 hanggang 5. Naglalabas sila ng mga bedsheets, towels, comforters at pillowcases na ginagamit sa mga motels. Gamit ang truck, lulan ang mga bagong laba at ibang truck naman para sa pag-pick up ng mga labahan. Nakitaan ko naman ng pagbabago ang aking ina na tumutulong sa kanyang asawa at maasikaso na din sa bahay kaya naisip ko na mukhang nagbago na nga siya. Subalit ito ay panglabas lamang dahil kalaunan binigyan na naman niya ng sakit ng ulo ang aking ama. Hindi man siya nanlalalaki, pero narinig ko na siya ay nagsusugal. Kaya pala siya tumutulong sa negosyo dahil kumukuha siya doon ng pangsugal. Nakikita kong nagagalit ang aking ama, na nag-aaway sila, na nagmamakaawa ang aking ina na patawarin siya, at makalipas ang ilang araw, papatawarin na siyang muli ni Papa at magkakaayos na silang muli. Ganoon ang senaryo namin sa bahay. Kapag may ginawang kasalanan si Mama, mag-aaway sila, magbabati, magtitino ng kaunting panahon at magsisimula na naman siyang masangkot o gumawa ng gulo. Hindi lang iyan, may pagkatanga din ang aking ina dahil madali din siyang maloko ng iba hingil sa pera. Nag-invest din siya sa isang negosyo na may kalakihan ang halaga pero wala ding nangyari at nalugi ito. Sa katunayan, yung mga inumpisahan niyang mga negosyo kuno, lahat ng yon nasasayang. Pero sa tingin ko, may kasama din doon ang panglalalaki na siya ang gumagastos sa mga ito. At kung ano pa man iyon, lahat ng salaping dumapo sa kanyang kamay ay palabas at hindi mo na ito kahit kailan makikita pa. Hanggang sa may nangyari na narinig ko ang aking ama na nais na niyang hiwalayan ang aking ina. Second year high school ako noon nung mangyari ito. Dito ko nalaman mayroong utang si Mama. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkautang. Sa kung maniwala man kami o hindi, ang taong pinagkautangan niya ay kamag-anak pa na nakaupo sa pwesto ng gobyerno. May kapangyarihan at ngayong sinisingil na siya, may kasamang pagbabanta na pati ang negosyo o permit ni Papa ay maapektuhan. Dito rin namin natuklasan na siya ay lulong sa sugal. At dahil sa sugal,
doon siya nagkautang na napakahalaking halaga. Sawang-sawa na ako, Mila. Hindi ko na kaya to. Inilagay mo sa kapahamakan ang kinabukasan ng mga anak mo. Sambit ni Papa ng pagalit. Ayaw ko na. Maghiwalay na tayo. Dagdag niya. Nakita ko si Mama na lumuhod habang ilang beses na nagmamakaawang umiiyak na patawarin siya. Na magbabago na siya. Nabigyan siyang muli ng pagkakataong magbago. Aaminin ko, nung masaksihan ko iyon sa isip ko, Pa, please, maghiwalay na kayo ni Mama para magkaroon ka ng katahimikan at kapanatagan. Huwag kang magpadala sa kanyang pagmamakaawa, hindi na siya magbabago. Subalit, kahit ganoon, nakuha niyang patawarin ang aking ina. Sinikap niyang mabayaran ang utang nito na halos magresulta ng kamuntikan ng pagkalugi ng kanyang negosyo. Pero nalampasan namin ang unos na ito. Sa pangyayari ding ito, dito ko napagtanto na si Papa ay isang malaking hangal. Hangal na hangal sa kanyang pagmamahal. Hunghang na hunghang sa kanyang desisyong pagpapatawad. Samantalang batid ito ng aking ina, kaya malakas ang loob niyang mapapatawad siya ni Papa sa kanyang mga kasalanan. Kung ako ang tatanungin, mas nanaisin ko pang walang ina dahil hindi siya magandang halimbawa. Naaanhin mo ang katulad niya kung ganoon siyang klase ng tao. Marahil kung ibang tao ang nasa sitwasyon ko, maaring pareho kami ng takbo ng pag-iisip. Tunay ngang kakaibang nilalang ang aking ama na masyadong inabuso ng aking ina ang kabaitan at pagmamahal nito sa kanya. Kaya naman ang puot at suklam ko sa sarili kong ina ay mas lalo lamang lumalim. Alam kong oras lang ang iniintay at alam kong may mababalitaan na naman kaming ginawa niyang pagkakamali. Ngunit lumipas ang maraming buwan at maging taon, naging tahimik ang aming tahanan. Natunay ngang nakakapagtaka, pero ang aking ina ay palaging naglalagi sa bahay. Hindi lumalabas, hindi rin umiinom. Gayunpaman, ang trato at isip ko hinggil sa kanya ay hindi nag-iba. Mas lumayo ako sa kanya. Hindi ko nais makasabay siyang kumain. Hindi ko kayang makita ang mukha niya, kaya madalas akong nasa kwarto. At kapag kailangan kong kausapin si Mama, palaging maikli lamang ang mga sagot ko. Hindi lamang ako ganito, maging ang nakababata kong kapatid, na pareho kami ng iniisip na mas nanaisin naming maghiwalay sila. Nagdaan muli ang mga panahon, nagpatuloy ang aming buhay ng matiwasay at walang gulong na sangkutan si Mama. Hirap man akong paniwalaan dahil sa dulo ng aking utak, nagiintay lamang ito ng tamang panahon para isiwalat niyang muli ang kanyang nais na gawin. Pero totoo iyon, na tinupad ni Mama na magbabago na siya. Pinangatawanan niya at pinanindigan niya ito. Sa mga panahon ding ito, ako ay nakatapos na ng kolehiyo at nakapasok ako bilang accountant sa negosyong laundry shop ni Papa. Sa kolehiyo ko din nakilala ang mister ko. Naging magkaklase kami sa 5 asignatura noon at nung kami ay nagkataong magkatabi ng upuan, dito na nagsimula ang aming pagiging magkaibigan hanggang sa maging magkasintahan. Sa mga panahong kami ay magkasintahan, hindi ko ipinakilala ang nanay ko sa kanya. Wala akong balak na ipakilala siya sa nanay ko, kaya ni minsan hindi ko siya inuwi sa bahay. Ngunit ang aming relasyon ay mas lalo lamang lumalim at inalok niya ako ng kasal. Sa puntong ito, wala akong magawa kundi ipakilala ang fiancé ko sa aking ina. Isinekreto ko din sa mister ko ang mga nakaraang kamalian ni Mama dahil ayaw kong makaapekto ito sa aming relasyon at malaman niyang kami ay isang dysfunctional family na makaapekto sa kanyang desisyon hinggil sa aming relasyon o ang pagpapakasal sa akin. Una ko muna siyang ipinakilala sa aking ama na naging maayos ang lahat at natutuwa ako dahil ibinigay din niya ang basbas para sa aming kasal. Nais ko pa sanang i-delay ang pagkikita ng mister ko at ang nanay ko pero hindi ko na ito mapipigilan. At nung nakatakda na ang araw na iyon, nasabi ko kay Mama na iayos niya ang kanyang kilos at pananalita.
Tumango naman siya at sa buong oras ng pagkikitang iyon, hindi ko mapigilang mabalisa pero wala namang nangyaring masama. Hanggang sa itinakda na ang aming kasal at naging maayos at wala namang problema. Walang iskandalong ginawa ang aking ina, kaya naman ako ay nagkaroon ng kapanatagan ng bahagya. At sa pagkakataong ito, nakumbinsi ako kahit kaunti na marahil nagbago na nga siya ng tuluyan. Dahil magmula nung huli niyang gulo na halos hiniwalayan na siya ni Papa, ay hindi na ito muling naulit pa. Sa isip ko na maaring napagtanto niya ang kanyang kamalian at habang buhay niya itong pagsisisihan. Ang aking ama at ang mister ko ay merong magandang relasyon. Kapag sila ay nagkikita, silang dalawa ay nagiinom ng serbesa habang nag-uusap ng mga paksa, hingil sa negosyo at iba pang pagkakakitaan. Ang mister ko kasi ang pamilya niya ay isa ring negosyante. Meron din silang pag-aari ng franchise at ang mister ko naman ay nag-invest ng kanilang family business sa motor vehicle parts at talyer. Yung kapatid niya may alam sa mga makina at ang mister ko naman ay may alam sa management. Kaya bukod sa kanyang sahod bilang empleyado, kumikita din siya ng porsyento bilang bayad sa kanyang investment. Bago kami ikinasal, meron na silang isang branch at napalago nila ito hanggang sa nakapagpatayo na ng 5 branch sa iba't ibang lugar sa lungsod. Sa loob ng 2 taon namin bilang mag-asawa, maganda ang takbo ng aming relasyon, pati na rin ang relasyon niya sa aking pamilya. Hanggang sa napansin ko na iritable siya, lalo na kapag nababanggit ko ang aking pamilya. Mahal, ngayong weekend sa bahay ni Papa tayo mag-lunch. Anong klase ng wine ang gusto mo? Tanong ko. Ayaw ko sumama, ikaw na lang, abala ako. Iritable niyang sagot. Bakit naman? Tanong ko. Basta wag ka na magtanong. Maikli niyang sagot. Hindi na ako nagtanong muli dahil naisip ko marahil meron lang siyang problema sa kanyang negosyo at kung ano man ang nakasira ng araw niyang iyon, ayaw ko nang malaman pa dahil baka pagsimulan namin ng away. Kaya lang, hindi ko maiwasang magtaka dahil kung noon, mahal, anong paborito ni Papa na alak? Anong paboritong pagkain ni Papa? Sa tingin mo ba magugustuhan niya to? Yung kapatid mo, anong gusto niya? Mga tanong na interesado siya sa aking pamilya. At kita ko sa kanyang ekspresyon ang pagkasabik na tunay na din niyang itinuring na pamilya ang mga ito. Pero tuluyan ang nagbago iyon dahil sa tuwing aayain ko siya, madalas siyang nagdadahilan upang umiwas at hindi makapunta. Hindi ko tuloy maiwasang ikatampo ito at kung sasama man siya, halos kalad-karin ko pa siya palabas ng pintuan para lang sumama sa akin kapag bibisitahin ko ang aking pamilya. Pero hindi nagtagal dahil ang aking pagtataka at agam-agam ay nasagot nung kaarawan ni Papa. Please, pumunta ka sa birthday ni Papa, sambit ko. Wala naman akong magagawa, nakasimangot niyang sagot. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni Mama. Tuloy kayo, pagbati niya. Ang mister ko naman hindi pinansin ang nanay ko at dumiretso lamang sa sala. Nakita ko ang hapagkainan na maraming masarap na putahing nakahanda para sa simpleng salo-salong iyon. Nakaupo si Papa sa pinakagitna ng mesa. Sa kaliwa ang asawa ko at katapat niya ang nanay ko, habang kaming magkapatid ay magkatapat sa mesa. Sa kalagitnaan ng hapunang iyon, napansin ko si Mama panay inom ng wine. Birthday ng Papa niyo ngayon kaya pwede ako mag-celebrate. Wika niya matapos siyang bulungan ng kapatid ko, nakatabi niyang nakaupo sa mesa. Hindi ko iyon pinansin dahil tama naman siya. Araw iyon ang pagdiriwang at iyon ang kanyang paraan kaya hinayaan ko lang siya. Nagtungo ako sa palikuran saglit at pagbalik ko, nakita ko ang aking ina na umaastang susubuan ang aking mister. Masarap to, bakit hindi mo tikman? Wika niya, sabay inilapit ang tinidor na may baboy sa kanyang bibig. Sa kilos niyang iyon, hindi ako nagulat. At tumanggi ang mister ko, pero nagpumilit ang aking ina. Maya-maya pa, biglang hinampas ng mister ko ang kamay ni Mama at tumama ito sa lamesa. Ako, kapatid ko at ang aking ama
ay nagulat sa ikinilos ng aking mister. Ang aking ina naman ay meron ng tama ng alak at ang reaksyon niya ay, "Ay, ang sakit!" Sambit niya ng nakatawa. "Ikaw na nga itong pinapakain, ikaw pa tong maarte." Wika muli ni Mama sabay kinuha ang bote ng wine at nagtungo sa sala upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-iinom. Ang mister ko naman ay tumayo at nagsimulang maglakad palabas ng pintuan. Anong nangyayari? Sa isip ko. Teka! Mahina akong sambit at nakita ko pa din na naglalakad palabas ng bahay ang mister ko. Teka! Teka lang! Sigaw ko at hinabol ko siya. Kailangan ko ng paliwanag mo. Anong nangyari? Tanong ko. Iyo, maari mo bang ipaliwanag ang nangyari? Pakiusap. Malumanay na sambit ni Papa. Huminto siya at sinabing, Opo, pero hindi po dito. Pwede po ba tayo doon sa hardin? Sagot niya. Kaya naman dali-dali kaming nagtungo doon. At ang mga sumunod na salita na lumabas sa bibig niya ay nagpalaglag ng aking panga. Base sa paliwanag niya, halos 1 taon nung matapos kaming ikinasal, kinontak daw siya ni Mama. Nung una, nagpapabili ng mga gamit. Wala naman daw iyon kaso sa kanya dahil nanay ko siya, pero kalaunan, nanghiram na din ito ng pera na nagsimula sa maliit na halaga hanggang sa lumaki. Sa kadahilanan daw nais niyang magnegosyo pero wala siyang pampuhunan, kaya naman nagbaka sakali siya sa mister ko. At sa paglipas ng panahon, napapadalas na ito bagay na ikinaiinis na niya. Pero hindi niya ito matanggihan bilang respeto. At pumasok din daw sa isip ng mister ko na baka ito ang dahilan kung bakit huli ko daw na ipinakilala ang nanay ko sa kanya. Kaya naman siya na mismo ang nais na umiwas dahil sa tuwing magkikita sila, bubulungan siya ni Mama at manghihiram ng pera. At napansin ni Mama ang kanyang pagkailang, kaya naman nung huling tawag nito sa kanya nung nakaraang 2 buwan, nagpunta siya sa kanilang tagpuan dahil sabi daw sa kanya ni Mama, may importante daw siyang sasabihin na itinatago kong sikreto. Dahil curious kung ano yon, nagpunta siya at nagulat siya sa kanyang narinig. Na ako daw ay maraming lalaki, nakikipagsiping kung kani-kanino, isang babaeng pariwara, at iyon din daw ang dahilan kung bakit hindi ko daw siya pinakilala kaagad sa mister ko bilang ina. Hindi lang yan, matapos niyang sabihin ito, hinawakan ng nanay ko ang binti niya at umastang hahalikan ang mister ko sa loob ng restauran. Dali-dali itong tumayo at umalis. Nung marinig ko iyon, hindi ako makapaniwala na ang sarili kong ina ang sisira sa maayos kong relasyon. Wala akong masabi kahit anong salita. Hindi ako makaimik. At nung matapos na siyang maglabas ng sama ng loob, ang mister ko, sabi niya sa akin, huwag muna akong umuwi at kailangan niya ng panahong mag-isip at biglang umalis. Tunay ngang kampo ni Satanas ang aking ina at hindi ko mapigilan na sampalin siya dahil hindi pa siya kontento na saktan ang puso ni Papa. Nais din niyang masira ang buhay ko. Kung ano man ang kanyang dahilan, isinusuka ko siya bilang ina. Hindi ako sinuway ng aking ama. Matapos kong gawin iyon, ako ay napaupo sa sahig dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko sa aking puso na ipinaranas niya sa akin. Walang hiya ka? Wala kang respeto, ako ang nanay mo Sambit ni Mama at aasta sanang sasampalin din ako nang bigla siyang inawat ni Papa. Tama na. Ang tanga ko. Matagal akong nagpakatanga. Salamat Mila. Maraming salamat sa lahat. At ito ang pinakamagandang regalong binigay mo sa akin. Wika ni Papa ng malumanay at nagtungo ito sa kanilang kwarto at pinaghahagis lahat ng gamit ni Mama sa labas ng pintuan. Habang hinahagis ni Papa ang mga damit ni Mama palabas, hindi niya pinapansin ang pagmamakaawa ni Mama at ang pagluluhod nito. At nung matapos niyang ilabas ang mga gamit, umalis ka na at sa korte tayo magkikita. Sambit ni Papa at kinaladkad niya si Mama palabas ng pintuan tapos pinagsarahan ang pinto. Wala ni isa sa amin ang pumansin sa kanya
Kahit ilang beses niyang kinakalabog ang pintuan. Anak, pasensya ka na. Halika, ayusin natin ang problema. Sambit ni Papa. Noong mga sandaling iyon, ang saya-saya ko para kay Papa. Pero malungkot ang puso ko para naman sa mister ko. Pagdating namin sa bahay ng mister ko, Iho, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganoon ang nangyari. Nais kong bayaran ang lahat ng inutang ng misis ko sa'yo. At huwag kang mag-alala dahil pinalayas ko na din siya sa bahay. Walang katotohanan ang mga sinabi niya tungkol sa anak ko. Kabaliktaran pa ang nangyari. Sambit ni Papa sa mister ko. At nais ko mang magpaliwanag at magmakaawa. Pero inunahan na ako ng mister ko na nais niyang mapag-isa. At bigyan ko daw siya ng espasyo, kaya naman binigay ko ito sa kanya. Kasalanan ko din naman dahil inilihim ko sa kanya ang tunay na pagkatao ni Mama. Hindi ko sinabi sa kanya ang tunay nitong pag-uugali. Hindi ko maimahe ang nararamdaman niya noong mga panahong puwersahan siyang pinapabili ng mga bagay, ang pagbibigay ng salapi at pangungutang. Tunay ngang nakakahiya ang ikinilos ng aking ina. Ang mga sumunod na nangyari, nag-file ng legal separation si Papa dahil kulang ang kanyang salapi kung annulment ito. Ang laki din kasi ng halagang nakuha ni Mama sa mister ko kaya wala siyang ibang paraan kundi ibenta ang laundry shop na matagal na panahon niyang negosyo. Naibenta niya ang negosyong ito sa kanyang kaibigan at ako naman ay nakahanap ng trabaho sa ibang kumpanya. Nung nag-file si Papa ng legal separation nila, sumuporta kaming magkapatid at nagwala si Mama dahil wala siyang makukuha ni isang kusing sa pera na ilang beses niyang pinagpipilitang may karapatan din daw siya doon. Pero si Papa, naglabas ng mga ebidensya laban sa kanya, hingil sa kanyang pangangaliwa, bisyong sugal at alkohol. Masaya ako para sa aking ama na sa wakas, sa napakatagal ng panahon nagising siya sa katotohanan. Gayunpaman, ako ay labis na nalulungkot dahil nawala ang kanyang negosyo. Nangako kaming magkapatid na sa oras na makaipon kami, maari kaming magsimulang muli kahit na maliit na laundry shop. Salamat mga anak at pasensya na dahil ang akala ko para sa kapakanan nyo ang ginagawa ko. Hindi ko na malayang masama ang epekto nito. Patawarin nyo sana ako. Ang totoo, natakot din ako mag-isa dahil alam kong balang araw magkakaroon na kayo ng mga sariling pamilya. At naisip ko, kapag matanda na ang mama nyo, sa akin at sa akin din naman siya uuwi. Pero mali ako ng akala. Sambit ni Papa ng lumuluha. Niyakap naming magkapatid ng mahigpit ang aming ama na maraming taong nagdusa. Sa pagkalayang tinamasa ng aking ama, batid kong siya ay naninibago. Batid ko ang kanyang takot kaya naman sinigurado naming magkapatid na maibsan kahit papaano ang kanyang pag-iisa. Mas madalas na kaming tumatawag at nagte-text sa kanya. Habang inaayos sa korte ang kanilang legal separation, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking mister. Sabi niya, pasensya na, hindi ko sinabi kaagad sa iyo ang nangyari. At pasensya na din dahil pinaniwalaan ko ang paratang sa iyo ng mama mo. Hindi ako sumagot kundi yakap dahil ilang buwan kaming nagkahiwalay, hindi nagkausap at nagkita. At umiiyak din akong humingi ng tawad sa kanya dahil hindi ko ipinaalam sa kanya ang tungkol sa aking ina. From now on, no more secrets. Lahat ng gusto mong malaman, handa kong ibahagi sa iyo. Wika ko. Except one more thing, I have a surprise. Sambit niya. Nagtungo kami sa bahay at sinundo namin si Papa at ang kapatid ko. Sa isip ko, kakain kami sa isang magandang restaurant. Pero nagulat kaming lahat dahil nagpunta kami sa dating laundry shop na pag-aari ni Papa noon. Bagong pintura, mas malaki at may mga bulaklak na tila ba bagong bukas. Pa, eto po yung susi ng laundry shop nyo. Sambit ng mister ko. Nagtaka si Papa at hindi sumagot. Pa, nung ibinenta nyo po ang negosyong pinagpaguran nyo ng maraming taon para lang mabayaran ang utang, naisip ko na mabuti itong tao na may prinsipyo na naging biktima ng isang masamang nilalang.
Nagdesisyon po akong bilhin po itong muli at pinaayos ng kaunti na bagay na ambag ko din po dito. Alam kong isa itong magandang investment at kayo ay mapagkakatiwalaang business partner na sigurado akong lalago ito, paliwanag ng mister ko. Hindi maitago ni Papa ang kanyang luha. Nagpapasalamat siya sa mister ko at niyakap. Sa katunayan, nababalutan ng emosyon ang paligid na iyon. At ilang saglit pa, nagdatingan na ang catering at nag-set up para sa aming grand reopening. Niyakap ko ang mister ko at nagpasalamat ng lubos sa kanya at masaya naming naidaos ang bagong pagbubukas ng shop nung araw na iyon. Sa ngayon, legal nang hiwalay ang aking mamagulang. Lumipat si Papa sa isang condominium dahil palagi si Mama nagpupunta doon sa dati naming bahay. At kapag tumatawag naman sa akin ang aking ina, lalo na hingil sa pera, binababaan ko siya ng tawag. Batid kong merong hindi sasang-ayon sa desisyon kong tuluyan ng putulin ang ugnayan ko sa aking ina dahil ang pagkawala niya sa aming buhay ay nagbigay sa amin ng tunay na kaligayahan, katahimikan at kalayaan, lalong-lalo na kay Papa na madalas ko nang nakikitang nakangiti. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!